Hello, good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dyan sa Pilipinas at magandang gabi rin po sa dako ng mundo. Hallelujah! So bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah! O yes Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito na kami po ay lungkit po upang makinig at mag-aral sa iyong mga salita. Salamat o Diyos at presensya ng iyong Santo Espiritu na sa pumagtuturo po sa amin at magbigay ng kaunawaan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat o Diyos at ikaw po ang dapat na mapapurihan at maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kumusta po tayo lahat, mga kapatiran sa Pilipinas? I hope na hindi po lahat ng parte ng Pilipinas ay umuulan. Amen po. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay sabi na dito, when God remembers you. Alalahanin po natin mga kapatid, ng ating pong Panginoon ay sa bawat oras po ng ating buhay ay lagi po tayong naaalala ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang likha. Amen? So, tignan muna natin po ang ating text sa umagang ito na matatagpuan po sa Psalms chapter 105 verse 1 to 8. Sabi niyo po dyan, verse 5 please. Psalm 105 verse 5 to 8. Okay? Remember the wonders He has done. Okay? His miracles and the judgments He pronounced. You, His servants, the descendants of Abraham, His chosen ones, the children of Jacob. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembers His covenant forever, the promise He made for 1,000 generations. Amen? So, kita natin na ang pangako po ng ating Panginoon ay hindi po ngayon lang, kung hindi po 1,000 generations. Okay? So, meron pong pagkakaiba ng labor o gawa. Okay? Sa paper. Okay? Ang pagkakaiba po, maraming po tao o nilikha ng Panginoon na minsan po tayo po ay we are working hard. Nagtrabaho po tayo. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Pero bakit minsan nag-i-struggle pa rin tayo? Minsan nagkukulang pa rin po tayo. Okay? Yung iba naman po ay qualified sila sa mga halimbawa sa trabaho. Qualified sila sa trabaho. Pero bakit ang oportunidad ay laging hindi nakalaan sa kanila? Minsan iniisip po natin, kaya ko naman yun. Qualified naman ako. Pero bakit ang oportunidad ay malayo sa akin? Hindi ako nabibigyan ng pagkakataon. Okay? At minsan po kahit sa ating panalangin, napakatagal ng aking panalangin, pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako sinasagot ng Panginoon? Hallelujah. So, lalo na po sa atin na nasa loob po tayo, na ang gulungan ay marami na pong taon or kung gaano na po tayo katagal na naghintay. Okay? Kaya po, ang sabi ng salita ng Panginoon ay hindi po ngayon, kung hindi 1,000 years po ang promises ng Panginoon sa atin. Okay? But, sabi nga dito, despite all these things, this situation na hinaharap
po natin. Mababago po ang lahat when God remembers you. Okay? Marami po examples o halimbawa sa Bible, sa Scripture, sa salita ng Panginoon na hindi po kinalimutan ng Panginoon. Okay? Una-una po na tingnan natin upang halimbawa natin sa ating sarili o sa ating buhay. Okay? When God remembered Noah, alam natin kung ano ang nangyari kay ang buhay ni Noah. Okay? Na dahil sa wickedness o dahil sa sobrang kasamaan ng tao sa unang nilikha ng ating Panginoon, dahil sa kasamaan ng tao ay ginunaw niya ang mundo. And only Noah and sa kanyang pamilya at sa mga nilikha ng Panginoon ng mga livestock, mga animals, ang siyang naligtas. Amen? So tignan natin. Sabi nga dyan, when God remembered Noah, the flood ended. So let's see in Genesis chapter 8, verse 1. Okay? But God, okay, sa una, the waters flooded the earth for 150 days. Okay, remember, mga kapatid, nang ginuna ng ating Panginoon, ang mundo ay nagbaha ng 150 days. Pero sabi na dyan sa sa chapter 8, verse 1, but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded. So, ibig pong sabihin, kahit na gaano man po katagal ang ating sitwasyon, nadidilemahan ang mga bagay na hinihiling natin ay hindi mapasa atin, okay? Ay hindi po nakakalimutan ng ating Panginoon ang kanyang pangako. Okay? So, ang unang-una pong lesson na atin po mapapag-aralan dyan sa buhay ni Abraham, ni Noah, ay hindi po nabili. Gaano man katagal, 150 days po na nagbaha. Okay? Ikaw mga kapatid, ilang taon na ba na hinihiling mo na ikaw ay mahalal? Okay? Remember, hindi po natutulog ang ating Panginoon. So, sa panahon ngayon, na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na malaman ang katuluhan niya. Tinanggap natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas. Tayo po ay kanyang ililigtas. Tayo po ay kanyang ilalagay at ilalabas. Bibigyan po tayo ng kalayaan na makamtan ang ating minimitiyan. Amen? Kagaya ng ginawa po kay Noah. Hindi po nakalimutan ng Panginoon ang sitwasyon ni Noah. Nasa tagal ng araw na siya po ay nasa daon, ay hindi po siya tinalimutan ng Panginoon. At ang ginawa po niya ay pinatigil niya ang ulan at ang baha ay kanyang pinapili. Okay? Ganon din po sa ating mga kapatid. Ano man ang sitwasyon
sitwasyon mo ngayon, gaano mang katagal yan, alalahanin mo kapatid na God always remember your situation. Okay? Kung ilang taon ka na o ilang araw ka na, ilang linggo, ilang buwan kang naghintay upang mabigyan ng justisya ang iyong hinaing, remember that God always remembers. Okay? Pangalawa po, oh, when God remembered Rachel, okay, her barrenness ended. Ang pangalawa po, natin halimbawa, ay 14 years po. 14 years na wala po, hindi po nagkaanak si Rachel. Okay? Ito po ang mga examples sa Bible na hindi po kinalimutan ng ating Panginoon. Okay? 14 years, makikita po natin dyan na pagkatapos po ng 14 years, ay binigyan din po ng Panginoon ng kasagutan na siya po ay magkaroon ng anak. Kaya po, God opened the womb of Rachel para siya po ay magkaroon ng anak. So, ayun kanya po hinihin na lagi po siyang nilukot siya. Okay? Dahil siya ay bao. Kung sino ang bao dyan, ay hindi magkaanak. Okay? Ngunit, hindi po kinalimutan ng Panginoon ang hinaing ni Rachel na kahit sa loob ng naging 4 na taon na paghihintay, ay pinakinggan ng Panginoon ang kanyang hinaing at siya po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon siya ng anak. Pakita po natin yan sa Genesis chapter 13, verse 22. Buksan natin, tingnan po natin kung ano po yan po ang sinabi ng ating Panginoon. God remembered Rachel, He listened to her and enabled her to conceive. Yan, binigyan po siya ng pagkakataon at binuksan ng Panginoon ang kanyang womb at siya po ay nagkaroon ng anak. Amen? Halimbawa is next po na atin pong halimbawa. Okay? Ang buhay po ni Hannah, yan, matagal na panahon, 19 years. Okay? 19 years of barrenness. Hindi po siya nagkaroon ng anak. At dahil sa kanyang sorrow, okay, ay nagkaroon po ng hangganan ang kanyang pagdurusa na sa paghihintay, okay, ng pagkakaroon ng anak. At hiniling niya sa Panginoon, Lord, sabi niya, bigyan mo ako ng anak. At she promised na ang kanyang magiging anak ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya po, sa loob ng 19 years na paghihintay po, sa buhay ni Hannah, siya rin po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na magkaroon ng anak. Kaya po, si Samuel ang siyang binigay ng Panginoon sa kanya. Yan, makita po natin yan sa 1 Samuel chapter 1, verse 19. Yan. Sabi niya dyan, early the next morning they arose and worshiped before the Lord and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah and the Lord remembered her. So day after day or years after years na nananalangin po si Hannah na magkaroon siya ng anak. At sa loob po ng mahabang panahon na kanya po, hindi po siya tumigil. She did not stop praying to the Lord. Nabigyan siya ng anak. At sa loob po
she sacrifices herself, okay, na maghintay, manalangin, magpuri sa Panginoon, ay binigyan po siya ng anak. Amen? So nakita po natin na sa bawat servant ng Panginoon, noong unang panahon, ay hindi po kinalimutan ng ating Panginoon ang kanyang mga anak. Amen? At isa pa po, next pa natin, na halimbawa, okay? When God remembered Joseph, okay, the prison ended. Alam po natin ang story ni Joseph ay siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Okay? At siya po ay napadpad sa Egypt. At siya po, sa loob po ng 13 years, okay, ay siya po ay naging slave sa Egypt at prisoner. Ngunit, hindi po nakalimutan ng Panginoon ang kanyang pangako sa buhay ni Joseph. Okay? So, sa Genesis chapter 41 verse 14, dahil po Joseph interpreted, okay yan. So, Pharaoh sent for Joseph and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Siya po ang nag-interpret ng panaginip ni King Pharaoh. Okay? Kaya po siya ay nakalaya sa pagiging prison niya. Okay? Hindi po nakalimutan ng Panginoon po siya. So, ngayon po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, the God who remembers His servants in the past. Okay? Yung Diyos na nakaalala o nagbigay ng promise sa mga alagad na noong unang panahon. Okay? Is the same God who remembers you today. Because sabi na po sa kanyang salita, that God is the same yesterday, today, and forever. Remember, ang pangako po ng Panginoon ay hindi po ngayon, hindi lang bukas, but 1,000 years. Okay? Yan po ang kabilang ng ating Panginoon sa atin. Okay? Ang lesson 1 po natin na atin po makikita dito ay when God remembers you, okay, delays expire. Ibig sabihin, yung panahon ng paghihintay mo, laging nabibili, lahat na gusto mo, lahat ng hintayin mo, na whatever of those na sitwasyon po natin. Yung kaso, your troubles, your problems, o your sickness, kung meron ka man ng sakit, kapatid, o physical na karamdaman na hindi gumagaling. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, God remembers you today. Okay? And God promised that it will end today as we claim by faith kung ano po ang hinaing mo ngayon sa Panginoon ay remember, kapatid. Alam ng Panginoon kung ano ang pinagdadaanan po natin ngayon. Amen? Kaya po yung delays ay mag-expire na ngayon. Kung ilang taon ka, kapatid, na naghihintay upang lubusang makalaya, ngayon, we declare and we claim that God will expire today whatever or how many years na ikaw ay naghihintay kung ano man ang hinihiling mo sa Panginoon. Ngayon na, kapatid, ang kasagutan. Amen? Sino po? Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid. Taas natin kamay. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ngayon,
i-claim ko na ang aking kahilingan ay hanggang ngayon na lang. Amen? It will end today and God will grant whatever your request. Hallelujah? So, kung gaano po katagal na atin po hinihintay, kung gaano man katagal ang ating sufferings, mag-i-stop na po ngayon. You claim it, kapatid. I claim it. Sabi mo sa katabi mo, I claim it right now. Ako ay nanayan na. Amen? Hallelujah. So, kahit na gaano po kahirap, the years of waiting, could not stop the day of God's divine remembrance. Wala pong makakapigil sa araw na itinaw ng Panginoon para sa iyo at para sa akin ang kanyang inilaan, ang kanyang ipinangako na ikaw at ako ay pananayanin sa anumang bagay, anumang sitwasyon na ating hinaharap ngayon. Amen? Okay. So, pag dumating po, when God's appointed time arrives, pag dumating, the Lord, meron akong hearing sa next day, or bukas, o sa susunod na linggo, o sa ganitong beses. Lord, dalangin ko na hanggang doon na at ako ay lalabas na. At magkakaroon na ako ng kasagutan. Okay? So sabi niya dyan, when God's appointed time arrives, okay, delays lose their power. O, wala na po lang isa-isa lahat ng mga paghihirap na yan, na paghihintay na yan, nagkaano ng katagal. Kaya we declare that every delay in your life shall end now. Yan. Amen? Kailangan i-declare natin na lahat po ng mga nakakahadlang, lahat ng mga bagay na katulad po ng mga taon na paghihintay at paghihirap ng mga lingkod ng Panginoon noong unang panahon, okay? Ay ganoon din ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Alam mo ng Panginoon, God knows your tears. Okay? God knows your secret prayers. Kahit itinatago mo man kapatid yan, God knows everything in you. Kahit ang katabi mo, kapatid, hindi na alam kung ano yung nasa puso. But God knows everything in you. At alam na alam din po ng ating Panginoon kung ano ang ine-expect mo sa Kanya. Amen? Hallelujah? Amen. Hallelujah. Naintindihan po natin? Amen. Alam po ng Panginoon kung ano ang ine-expect natin. Kaya, wag po tayong mawalan ng pag-asa na gaano man po yan katagal ng ating mga hinaing, alalahanin natin na alam ng Panginoon ang tungkol po sa ating buhay. Okay? Kahit na ang hibla po ng ating bubok ay alam ng ating Panginoon kung ilan. O, ikaw kapatid, alam mo ba kung ilan ang bilang bubok mo? Hindi. O, nabilang mo ba kung ilan ang uban na meron ka? Kagaya ko, marami na akong uban. Okay? So, pero ang katabi mo, o ang kapatiran mo, o even sa tunay ng kanina mo, hindi alam kung ano ang nilalaman ng puso mo. Ngunit, ang ating Panginoon ay alam na ang bawat isa po sa atin. Okay? Huwag po tayo
manghina, huwag po tayong mawala ng pag-asa, okay? At pagtibayin natin ang ating pananampalataya sapagkat sabi na dyan sa ating text sa verse 8, God remembers His covenant forever. Okay? Paki-plus, kapatid, ang verse 8 ng 105. Ito po ang ating last verse. Okay, sabi niya dyan. Psalms 105, verse 8, na ang sabi niya po, He remembers His covenant forever. Okay? The promise He made for 1,000 generations. Ito po ang ating keepers. Alalahanin po natin na God always remember His covenant to us. Okay? Ang kanya pong pangako, gaano man po yan katagal. Okay? Nilagay po tayo kung saan tayo ngayon. Ngunit huwag po tayong mabahala sapagkat ang kanyang pong pangako ay hindi lang po sa ngayon, but 1,000 years for generations. Okay? So yung cases, mga kapatid, ang ating mga kaso ngayon, i-claim it. Okay? Pakitaas ang kamay, and i-claim mo sa Panginoon. Kung meron kang karamdaman ngayon, you claim it. Kung alam mo ang problema mo ngayon, you claim it. Okay? Ano man ang battles mo, kapatid, ngayon, you claim it that God remembers you and fulfill His covenant to you. Okay? Your long-awaited answers will be given to you according to your faith right now. Amen? Gaano ka nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, right now, kailangan na magkaroon na ngayon ng kasagutan gaano man po katagal. Because remember that God has a covenant to all of us. Hallelujah! So, yan na naman po ang maikling ma-share ko sa umagang ito, and tayo po ay manalangin at angkinin natin, mga kapatid. Okay? If you believe in the Word of God and the promise of God, right now, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, ano man ang cases mo, ano man ang hinaharap mo, we claim it and we declare by the power of the Word of God na lahat po ay it will end right now. And we claim it, hihintayin po natin ang kasagutan lahat ng mga desires natin sa Panginoon. At upang tayo po ay lubos na makalaya kung ano man po ang sitwasyon na hinaharap natin. Okay? Hindi naman po sa kaso natin, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Let us claim it that God will always remember us and free us from all these situations that we are facing. Amen? Tayo po ay magpanalangin and we claim it in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin po napakinggan sa oras na ito. At inaangkin po namin right now and we declare na ang aming kahilingan, ang aming mga sakit, ang aming mga kaso, ang aming mga hearings na nabibili, Panginoon, ay ninadalangin namin o Diyos na magmulta ngayon. Inaangkin namin ang katagumpayan at ang kasagutan ng aming mga sitwasyon. Salamat o Diyos, dahil sa iyong pagmamahal, kami po ay lubusang makakalaya sa anumang bandages sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Salamat at ikaw lamang
ang may taas sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak ko Jesus. Amen and Amen. Balik ko po sa ating exit. God bless everyone.